Yung time na yun, yung mga anak ko, nagkahiwa-hiwalay pa sila na doon pa sila sa mga sa kanila, nag-alaga sa kanila. So, pag nasundalo na ako, bumalik na sila, naging sundalo na ako, bumalik na ako doon sa 58, ay doon sa division, ay alam na nila na naging sundalo na ako. Kahit hindi ko sila kinuha doon sa nila, doon sa mga nag-alaga sa kanila, punta talaga sila sa akin kasi alam naman nila na may sweldo ako. So yun ang namin. Sabi ko, kung ano man ang iniisip nyo dati na hindi ako nakapag-alaga sa inyo, hindi ako nakapag-aral sa inyo, ibang tao ang nagpaaral sa inyo. Sabi ko, ngayon na pagiging sundalo ko, babawi talaga ako sa mga pagkukulang ko dati sa mga anak ko. Ito yung tandaan nyo. Kung dati doon ako sa kabila, wala talaga akong pakialam sa mga anak ko. Ganon, talagang... Wala talaga akong pakialam kasi wala naman akong maibigay sa kanila na nag-aaral sila. May pira akong ipadala, kunti naman lang. Yung 700 lang. 700 kada pesos buwan, per kid. Yun lang man yun. Paano nila sila mabuhay sa ganon? Yun ang sabi ko, wala akong pakialam kasi kulang na kulang yun eh. Wala talaga akong mabigay sa kanila, parang ma-afford ko yung mga kailangan nila. Yun ang basihan ko na hindi ko nabigay sa kanila. So, sabi ko, ngayon, sana mag-aral kayo ng mabuti. Baka ito ng paraan ng Panginoon na maalagaan kayo, makapag-aral kayo. Kasi yun lang ang maiwan ko sa inyo kung halimbawa wala na ako. Yun lang talaga ang maiwan ko sa inyo. Kasi hindi nyo sundin yung buhay ko. Wala akong pinag-aralan. Hirap na hirap ako pag yung mga yung mga papers na ako doon, magpipill up ako doon. Nahirapan talaga ako kasi hindi ko alam yung language na English. Kulang talaga ako noon. Hindi ko talaga Kaso lang, sabi ko, yung pinakamabuting bakit nakapasok ako sa ganitong trabaho? Kasi may tao na ginagamit ng Panginoon na yun ang lalapit sa akin at saka yun ang tutulong sa akin. Sabi ko, pinapatulungan ako, mga requirements ko, lahat ng mga requirements ko, hindi ko kaya, hindi ko alam. Yung na-country contribution ko lang sa mga papers ko, parang makumpleto yung papers ko na para maging buo ang mga papers ko, parang maging sundalo. Ang gumawa na yun, sundalo talaga, sir. 50 talaga. Yung mga nag-provide sa lahat ng mga papers ko. Wala man talaga akong alam. Birth certificate ko lang yung contribute ko. Contribute mo. Oo, yun lang. Pero yung ibang daming mga papers ko, wala. Hindi ko man alam, mag-fill up ako. Yun lang, contribute ko, magpirma lang ako. Nagpirma ako, hindi ko man alam yung pinirmahan ko. Sila na lang nagbasa sa pinirmahan ko para alam ko kung ano. Yun. Grabe, no? Ito kasi yung kwento mo, for the record, 18 episodes ito eh. And kung balikan natin yung naging mundo mo, mula lantad hanggang ngayon, sundalo ka na. Lantad, 9 years old ka. Yung ka na ng NPA. May pagsisisi ka ba sa mga naging desisyon mo? Na andun ako nakapasok ka, nakapasok dito?
Hindi, sa kanya. noon dati. O Dati. pilit ka, o talagang 20 years yan eh. 20 years ng buhay mo, ginugol mo sa pagiging aktibo sa kilusan. Ano, kung sa akin, sir, sarili ko ang Sarili mo lang, mamaya yung pamilya mo. sarili ko ang sinisisi ko kasi sinisisi ko bakit doon ako nagtagal. Hmm. Pero kung sabihin ko kung bakit ako doon nagtagal, doon ang pinaka ko sa ideolohiya, yung education ko. Kasi hindi ko makumpare. Wala kang pagkumpirahan. Wala akong makumparahan. Hmm. Kasi yung namulatan ko, yung PE na talaga. Yung PE na yung pabalik-balik, paulit-ulit doon sa amin magpasok sa bahay namin, sa paligid namin. Yun lang, ang pabalik-balik nilang sinasabi sa akin. Mga bata. Nagsisi ako bakit ako doon nagtagal. Pero kung tutusin, dahil wala talaga akong alam. Wala kang alam. Wala talaga akong alam. Yun lang ang reason ko bakit ako nagpunta doon, pumasok ako doon kasi may mga nangyari sa pamilya namin, yung pinatay na auntie ko at saka uncle ko. Yun lang. Tapos yung dati na sinunog yung bahay namin, mga ganun ba, maka-trigger sa maling desisyon na pumasok doon. Yun ang mga naka-trigger. Yung pamilya Takin, nanay mo, tatay mo, kapatid mo na bagong panganak, pinatay. Patay na ngayon yung si Teddy na isa sa mga pinakatakutan pala sa lantad noon. Yes, sir. Ano mo naman sa pamilya mo ngayon na napunta kayo sa gitna ng revolusyon sa lantad? Kayo na pagitna eh. Hindi ko naman masyadong masisi yung pamilya namin kasi kung yung mama at papa ko, mga kapatid ko, kung sa natutunan ko lang, sir, ha? Sa natutunan ko lang, hindi ko yung buong pamilya namin, hindi ko talagang masisisi. Kasi, yung papa at mama ko, hindi naman nila alam na ganun ang pinakahuling mangyari sa pamilya namin. Oo. Akala naman namin lahat, akala namin na ang direksyon ng mga mga palaging propaganda nila, binalik-balik nila. Akala naman namin na yung makamit talaga, makamit na talaga namin yung kapayapaan, yung sabi nila na mawala talaga yung government, revolutionary yung government talaga ang mapatayo dito. So, hindi namin alam kung may masamang mangyari ba sa bandang huli. Kung sa akin lang, malaking tiwala. Buong tiwala ko doon lang talaga. Yung papa ko na naman, buong tiwala niya. Kahit may mangyari, may mga naranasan namin ng mga kamalian ng mga organizer namin doon. Yung malaking experience na naranasan namin, tiwala talaga doon. Buo talagang tiwala namin doon. Kasi wala kaming makumpirma ba? Wala ka namang karanasan pa na gano'n na Wala akong karanasan. Nandun ako lumaki sa government. Wala akong karanasan na na-educate ako na ganito ang Pilipinas, ganito ang dapat mag-aral tayo, parang kabutihan mo. Kami doon, nag-aaral kami, yung pinag-aaral ako nila ng literacy, yung sa amin, sinabi nila,
ganito ang curriculum ng NPA. Sabi nila, pag nag-aral ka doon sa sa gobyerno na mga education doon sa government natin, nag-aral kayo doon na school doon sa sa Borges na eskwelahan, sabi pa. Borges man yung tinawag namin doon. Ano siya? Sabi nila, wala naman kayong wala naman kayong mapala. Kasi English ang itinuro, yung ibang language ang itinuro, hindi naman Pilipino. O kung Pilipino man, yun ang mga Tagalog. Hindi naman yung itinuro yung yung Bisaya man tayo, sabi nila. Maliban na mga ganun na mga education na ibigay sa iyo. Ano ba? Yung dito sa literasya, sabi nila, dito sa literasya na pag-educate, alam namin na ang itinuro sa amin, halimbawa, ABCD, o hindi ABCD yung binigay sa amin, abakada. Yung abakada na yun na ituro sa amin, di ba, doon sa proper na school, ngayon, di ba pag sinabi na A as in apple, oo. Andun sa literasya namin dati, sinabi nila na armas. Ganon. B, di ba? B as in boy. Doon, B, bala. Ganon yung kuwan kaagad, no? So, wala naman kaming ibang matutunan doon kasi wala mang mga teacher na nagturo sa amin doon sa Lantad. Kung meron dati, tatlong araw lang sila nagturo. Ako hindi ko naranasan na nakapag-aral ako kahit kung daycare na naman lang, wala man talaga ako. Wala. Yun ang natanim sa utak ko. As in, ganun. Armas. B, bala. Grabe. Grabe yung naging mundo ng ganyan. And hindi lang, and sa dami ng dinadaanan ng NPA na ganyan tinuturuan ng mga bata, ang hirap mo ring tanggalin yung ganyan na pagtuturo nila na yung hanggang sa huli talagang pagsisisi. Tulad mo, 20 years, buti nga buhay ka. Yun na, sir. Buti nga buhay ka. Yun ang pinapasalamatan ko sa Panginoon. Kasi, yung ko na nangyari sa buhay ko pag surrender ko, hindi ko naman naging sundalo ako dahil sa tulong sa sundalo rin. Na tinulungan ako na makasali ng IP. Panahon, yung time ni Duterte. Yung pinasalamatan ko na nakapasok talaga ako dito. Paging sundalo. Tapos, pinaka number one na nagpapasalamat talaga ako. Yung noon kalaban tayo. At pinatawad niyo ako. Pinatawad ako ng sundalo, pinatawad ako ng mga gobyerno, mga masa. Pinatawad ako. Yun ang pinapasalamatan yung Panginoon. Kasi binigyan ako niya ng pagkakataon na makahingi ng tawad sa mga taong dating kalaban ko. Nakapasok ako sa trabaho. Naging sundalo na naman ako. Naging sundalo ako noon, magkalaban. Pero yung yung pag-surrender ko, hindi ko man nakala na makapasok pa ako dito eh. Hindi ka na, kala ko wala na. Yung simpleng tao lang. Simpleng tao lang ako doon sa mundo. Na wala na talaga akong mapasukan na trabaho. Wala man akong pinag-aralan. So, pag dito ka, dapat may pinag-aralan ka para makapasok ka sa magandang trabaho. Wala naman. So, dahil sa pagbigay ng patawad sa dating
kalaban ko hanggat sa binigyan ako ng chance na Panginoon dahil sa malaking tiwala ko. Yun talaga ang iniisip ko na hindi talaga ako pwedeng magbalik na magsinungaling. Kasi ngayon, ang trabaho mo, ikaw yung security o ate-ate ng mga bagong labas din bagong surrender din Yes, sir. Anong sinasabi mo sa kanila ngayon? Kasi ito, mas senior ka talaga sa kanila Yes, sir. Ay, nano ko man nila, sir. Kung baga, di mo man ma-fix, ma-perfect yung mga iniisip nila kasi iba-ibang mga iniisip nila doon. Magkakaiba. Iba-ibang mga iniisip nila doon kasi bago silang susuko. Hindi man pareho sa akin na medyo nakapag-adjust na ako o na tanggap ko na ganito ng government. Sundalo ka Ganito na rin. ang sundalo kasi nagte-training na ako, naranasan ko na yun. So sa kanila, yun ang ginawa ko. Pag may mga sinasabi sila na ganito ang mga sundalo, may mga issue sila na mga narinig ko, ganito ang mga sundalo, ganito ang gobyerno, pinapaliwanag ko sa kanila. Sabi ko, yung mga natanim sa isip nyo, dati doon pa tayo sa taas, doon pa tayo sa bundok, doon pa tayo sa NPA. Doon yung mga natanim na ganito ang mga sundalo, ganito ang gobyerno. Pero pag nandito na tayo, dapat maging open tayo sa kung ano-ano ang ginawa sa sundalo sa atin ng mga tulong. Kasi kung palagi tayong dito na tayo sa government, dito na tayo sa mga sundalo, surrender na tayo. Palagi tayong nagalit, palagi tayong nagpasaway. Pinaka-importante, isipin nyo, tayo, yung sundalo, tayong mga NPA dati, sabi ko, magkalaban tayo. Pero anong ginawa nila? Pinatawad tayo, tinulungan pa. Yung iba, naging sundalo, tinulungan. Yung iba, hindi nagsundalo, pero tinulungan na mamuhay ng tahimik at mapayapa. Maraming programa sa gobyerno binigay sa atin. Marami, may mga bahay. Ako din, may natanggap ako ng yung mga housing. Ganun. Natanggap ko yun, sir. Natanggap ko yun. Bago lang yung, yun, 2024 yata. Natanggap ko yun, sir. Yung sa natanggap ko yung sa livelihood ko, yung 65,000. 15,000, ay yung 8,000, ganun mga konti-konting mga sa akin binigay. Natanggap ko yun lahat. Yung pabahay, medyo bago lang. O, tapos, sinabihan ko sila, hindi tayo masyadong magmadali. Kasi pag dito tayo sa gobyerno, sabi ko, kung ang programa sa ICLEI, programa ng government para sa atin, mabigay talaga yan. Kasi para sa atin yan Para sa atin yan. Hindi man yan magawa na programa kung wala tayo. Oo. So para sa atin yan. Mag-antay lang tayo. Hindi masyadong magmadali kasi dito tayo sa government, yung paperwork, ganun ba? Yung sa dati doon pa tayo sa bundok, kausapin mo lang, ganun. Wala namang proper paper na igyanan mo sa mga opisina. Ganun, hindi ba? Nakausap lang kayo Pero dito, yun ang problema natin noon. Pag hindi tayo natulungan, yung utak natin. Buti na lang mag-NPA na lang ako kasi pinabayaan ako sa gobyerno. Di masyadong magmadali. Kung pabahay, hindi mo na pa natanggap ngayon, antayin mo lang. Ako 2014 ako nag-surrender. Kailan natanggap ko yung e-clip ko, yung 65,000 ko. Naging sundalo na ako. 2018 na.
Kailan ko natanggap yung ano ko, yung pabahay ko. Award na pabahay doon sa San Jose. Nung 2000, ano na, 2024 na yata, 24. 24. So, kung baga, hindi natin akalain na matanggap natin, antay lang tayo. Antayin lang natin kasi yung programa na yun, para sa atin. Antayin lang natin kasi yung utak natin masyadong magmadali ba? Oo. Masyadong magmadali tayo tapos magbuo na naman tayo ng mga Negatibo. maling isip. Maling pag-iisip. Oo, maling pag-iisip na gawin na naman natin na yun ang ginawa ng gobyerno, pinabayaan na tayo, ganun, di na tayo tinulungan. Yun na naman. So, antayin lang natin kasi pag dito tayo sa gobyerno, hindi man tayo yun ang nag-process. Hindi man tayo yung nag-process. Yung sundalo man ang nag-process sa lahat ng mga gusto nilang matanggap natin, sundalo, at saka yung mga agency ng government. O di, kung doon maraming daanan, huwag tayong masyadong magmadali. Ako, hindi ko na nakalain na matanggap ko yung bahay, matanggap ko yung pira. Hindi ko naman nakalain. Ang ko lang, yun lang naging sundalo ko. Baka, sabi ko, baka yun ang livelihood ko. Totoo. Maganda na sweldo ngayon, di ba? Siya. Ay, hindi ko nakakalain na, may bahay na ako doon. Ang tagal. Ilang taon na ako. 51 years old. Ngayon lang ako na nakatanggap ng bahay. Pagkatapos ng dinaanan mo, may blessing pa rin si Lord sa'yo, no? Yun ang pinaka ko sa buong buhay ko. Si Lord talaga ang gumawa ng lahat na paraan. Siya talaga ang naging ko sa buhay ko. Siya talagang nag-guide sa akin. Siya talagang nagbigay ng kabutihan ko at saka para sa mga anak ko, kabutihan ng mga anak ko. Kasi hindi ko akalain na makapagpaaral ako ng college. Hindi ko akala ko doon lang sila ng elementary, makatapos lang ng elementary. Pero sa ngayon, bago ako mag-separate sa serbisyo ko, mapatapos ko pohon. Mapatapos ko yung college ko na nagiging proud ako, parang teacher siya. Nagiging teacher siya. Maraming Yun salamat. ang pinapasalamatan ko yung mga anak ko na makapatapos ako. Kasi yung bunso ko, mag-high school pa. Bago ako makaseparate, mag first year college. May pension ka naman. Kaya Iwan ko, sir, baka meron, siyempre. meron. Yun na yun. Gusto ko lang, pasalamatan ko lang yung sa buong buhay ko. Kahit papano, kahit maraming naranasan ko noon, dumating ako sa matinding karanasan, buhay ko ang nakalaan, nakataya. Pero pinasalamatan ko yung ginamit ng Panginoon na tao na magtulong sa akin, sa akin, para makapasok sa trabaho. At sa buong buhay ko, pinapasalamatan ko na yung Panginoon talaga yung nakaano sa buhay ko. Siya ang sa akin, nag-serve sa buhay ko at saka sa pamilya ko. Kasi tiwala talaga ako eh. Hindi man ako masyadong nagsimba, ganun. Hindi ako nagpunta ng simbahan. Ayun lang. Minsan, nagsimba ako doon sa mga simbahan, pero yung ginawa ko, lagi akong nagdasal. Doon lang sa bahay, sir. Doon lang sa natirahan ko, sir. Doon lang. Iniisip ko na kahit hindi ako nagpunta doon sa
simbahan. Nagdasal palagi ako dun sa bahay. O di, ngayon, yung mga hinihingi ko, siguradong, binigay ng Panginoon yung mga hinihingi. Lahat ng mga masamang ginawa ko, natawad ako sa Panginoon, natawad ako sa mga taong biktima, lahat ng mga naranasan ko, nalagpasan ko yun, at saka na ko yung pamilya ko, nakasama ko yung pamilya ko. Hindi naman sa ganun na medyo, kumbaga, libre ako sa lahat ng mga mga ginawa ko na pray na ako sa buhay ko. Kasi may mga, hindi mo man alam kung anong mga problema pang dumating, ganun, sa buhay ko. Pero sa ngayon, siguradong ando na yung binigay sa Panginoon sa akin. Wala ibang, pinasalamatan ko yung hindi ang Panginoon talaga. Wala naman akong maisabi sa Panginoon. Ginawa niya lahat. Kahit may mga pagsubok, nalagpasan ko yun. Hindi sa ngayon, proud ako na naging ganito ako ngayon. May trabaho ako na establish na trabaho. Nakapag-aaral ang mga bata ko, ang mga anak ko. Kahit hindi lahat, at least may mapatapos ako. Yun ang mission ko na binigay sa Panginoon. Sabi ng ibang tao, dapat pasalamatan mo yung yung pagiging NPA mo. Hindi ko yun pasalamatan. Kasi, hindi ko yun pasalamatan sa totoo. Hindi ko kayang pasalamatan siya. Ang kayang pasalamatan ko, yung Panginoon talaga. Kasi, hindi ko na gustong balikan ng mga nangyari. Hindi ko na gustong balikan yun. Kasi, buong pamilya mo nasira eh. Bakit pasalamatan ko? Naging biktima ako doon. Biktima ako sa maraming buhay na biktima na galing sa pamilya ko. Hindi ko yan pwede pasalamatan. Kasi, kung hindi man ako nag-NPA, kung wala mang NPA, di sana makapag-aral sana ako. Pwede naman akong makasulod na, makapasok ng trabaho na normal na pagpasok ng trabaho. Kasi na may matapos ako ng pinag-aralan. Kung hindi kami na biktima ng NPA. O di yun ang reason bakit hindi ko sila pasalamatan. Grabe itong stories mo, Mar. Maraming salamat at tiwala sa pag-share mo nito. Thank you, sir. Salamat.